Noong unang panahon, sa isang malayong kagubatan, namuhay ang mag-asawang buwaya na nagngangalang Bernardo at Isabel. Sila ay kilala sa kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa gubat, natagpuan nila ang isang ilog na kumikislap sa sinag ng araw. Sa tuwa at paghanga, pinasya ng mag-asawa na simulan ang kanilang buhay dito sa tabi ng ilog. Habang sila ay namumuhay, pinangalagaan nila ang ilog, pinakalat ang balita ng kanyang ganda at nagbigay ng edukasyon sa kanilang anak na si Agos tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa kalikasan. Nang dumating ang panahon na sila ay tumanda na, ipinamana nila ang ilog at ang kanilang bukirin kay Agos. Pangalagaan mo ang ilog na ito at magiging mapalad ka sa mga bunga nito. Opo, ina. Ito po'y aking pangangalagaan. Turan naman ni Agos. Sa simula, masigasig si Agos sa pag-aalaga sa ilog at napuno ito ng kayamanan. Subalit, habang naglalakad-lakad si Agos, ay nakaisip siya ng isang bagay na sisira sa kanyang pamana. Dahil na rin sa kagustuhang ituloy ang kanyang plano, naisip ni Agos na kausapin ang kanyang kaibigan na si Mara, isang unggoy na nakatira sa puno na malapit sa ilog kung saan nakatira ang pamilya ni Agos. Mara, nakita mo ba ang kayamanan na maaaring idulot sa atin ng ilog na ito? Iniisip kong magtayo ng pabrika malapit dito. Tanong ng sutil na buhaya. Agos, kaibigan ko, iniisip mo ba ang mga kinahihinatnan? Ang ilog ay hindi lamang sa atin upang gamitin. Ito ay nagpapalaki ng buhay para sa maraming nilalang. Saad naman ni Mara, pinanghinaan ng loob si Agos dahil sa kanyang mga narinig kung kaya't hinanap niya si Dado, isang ibon na kanyang kababata at muling nagtanong. Dado, sa palagay mo ba, hindi ba't panahon na upang gamitin natin ng wasto ang ilog na ito? Malaki ang maaari nating kitain mula sa mga likas na yaman nito. Tanong muli ni Agos. Agos, kahit na nauunawaan ko ang iyong hangarin para sa kayamanan, kailangan nating mag-ingat. May responsibilidad tayo na pangalagaan ang balanse ng kalikasan. Hindi sirain ito para sa pansariling kapakinabangan. Sagot naman ng munting ibon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mapagmataas si Agos. Hindi niya nasunod ang payo ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang mga kaibigan, at nagtayo ng pabrika malapit sa ilog. Pinabayaan niya itong mapuno ng dumi mula sa kanyang pabrika. Di nagtagal ay napansin ito ng kanilang sambayanan at maging ng kanyang mga magulang. Ikinalungkot naman ito ng kanyang amang Bernardo, kung kaya't napagpasyahan na bisitahin ang kanyang anak. Subalit, sa pagbaybay nito sa ilog ay nakasalumuha niya ang kanyang munting kaibigan na si Ramon, isang isda na nakatira sa ilog kung saan ay unti-unti nang nasisira dahil sa pangmamalastangan ni Agos rito. Ramon, natatakot ako na naligaw na ang aking anak. Nagsasalita siya ng pagsasamantala sa ilog para sa kita. Hindi pinapansin ang harmonya na ating pinananatili. Bernardo, nakita ko na ang maraming tulad niya na dumaan. Isang aral na kailangan niya matutunan para sa kanyang sarili. Pero maaari natin siyang gabayan pabalik sa tamang landas. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Sagot naman ni Ramon. Sa mga narinig ay napagpasyahan ni Bernardo na hayaan na muna ang anak upang matutunan nito ang aral na dapat niyang matutunan. Hindi nagtagal nang dahil sa kanyang kahalayan at kawalang pangkundangan, unti-unti nang nawala ang yaman ng ilog at bumagsak ang kanyang negosyo.